Yo, yo, yo! Kamusta kayong lahat? Mga hayop kayo! Tarantado. Tapos, ang usapan natin, yung nangyaring suntukan, yung sinapak ni Ma'am Sara o yung pinakahakak niya ng Sherry sa lumayang kalasan ng Davao. Parang panoorin natin, yung mga sinabi ni Senator Bongo, tama lahat to. Okay? Let's go. Panoorin na natin, wala nang intro. Game? Paano yun? Ito na. Ano yun? Inusubukan ko kasi Elgato eh, tarantado. Okay ko, play na natin ito mga boss. Alam ko marami kayong matutunan dito. Para sa mga hindi nakakaalam kung bakit nangyari ito. Okay? Let's go! Play na natin yan. Salamat, Mr. Presiding Officer. Mhm. I just want to put it in record, no? Given that the incident with the sheriff in July 2011 was discussed in detail during the cross-examination of the defense earlier. I just find it proper that I shed light on the matter without any bias, given that these are matters of fact and based on personal knowledge. Mhm. Since nabanggit po at ipinakita po kahapon, huwag mo nang pumatak yung oras, hindi pa naman tanong yun. Since, kasama na sir? Ang kulit ng Senator Bongo, napapatawa rin eh, no? Ang galing mo ha? Okay. Tarap na natin. Napapatawa sa Senator eh. Ulol. Okay, play. Since nabanggit at ipinakita po kahapon ng insidente noong July 2011 involving the Vice President, then Mayor Sara Duterte, and a sheriff, I would like to examine the relevance and context of this incident in determining the pattern of behavior of the Vice President. May I ask the NBI Director, would you agree that determining the context of actions of individuals is important to have a fair and impartial investigations? Yun po yung kasama doon, yung historical behavior to Ang pogi ka na ganito. Ang pogi yan eh. Nakamukha artist na yan, oo. Oo, hanapin nila lang. Sa puhol. Aray ko. Ano, kakakasuwa na naman ako niyan. Huwag na, hayaan mo na yan. Basta mabait yan. Mabait na karakter niya, magaling, matalino, lahat nasa kanya na. Ulol. Gok lang, harap lang. establish a pattern of violence. Okay. Are you aware na may alam niyo ba yung konteksto at dahilan kung bakit nagawa ni then Mayor Sara Duterte yon? And are you aware na may demolition noong panahong yon involving 217 families who were facing eviction? Tama po, ang pagkakaalam ko po, si Sheriff Abe ay dala-dala ang isang legal and valid order of demolition at gusto niyang ipatupad po yung demolition bilang pagganap po sa kanyang tungkulin po. A simple search online would provide Okay. further details. No? Nagalit po si then Mayor Sara noon dahil nakiusap siya sa sheriff na kung pwede bang i-postpone ng ilang oras at i-delay mo ng eviction ng 217 na families. At naalala ko noon na meron pong pulisiya si former Mayor Rodrigo Duterte na ayaw niya pong magpaalis ng mga informal settlers pag walang malapitan. Walang malipatan po yung mga illegal settlers. Kawawa naman po itong mga to na minadali silang paalisin. Is it correct that Davao City was then, sabi ko nga kanina, no? It was correct that Davao City was then dealing with the aftermath of a flash flood. And that then Mayor Sara Duterte had come from attending to affected residents before proceed. Alam niyo ba ito? Well, I was informed po kanina nung sinasabi yan. Alam niyo bang 31 po yung namatay noong panahon yon? Yun po, nalaman ko po kanina. Ang ano to, kanina lang nalaman eh, no? Ang ano. Ngayon, malalaman mo na kung bakit nangyari to, ha? Play. Walang alam to eh. Aray ko. Parang play. Actually, Mamaya may sasabihin din ako sa inyo. Kung bakit nangyari to. Okay? Let's go. nandun po ako nung nangyari po yung insidente. At after 2 days, bumisita rin po yung si former Vice President Jojo Binay. Kasama niya yung anak niya na si Senator Nancy Binay. Mismo, witness po ako doon na talagang hirap ng sitwasyon. June 29 po yung nangyari na madaling araw, yung flash floods. At marami pong namatay, no? 28 to 31. At after a day, July 1, may schedule po yung sheriff na palisin yung mga informal settlers na wala pang malilipatan. Ang maalala ko lang po na nakiusap si then Mayor Sara na kung pwedeng
ipagpaliban muna ng ilang oras o araw yung demolish po sa mga illegal or informal settlers na walang lilipatan. Actually, sa totoo lamang po, since we are here for the search for the truth and justice, I believe it is incumbent upon me to put on record my recollection of what happened. Yun po yung maalala ko. Sabi ko nga na may pulisiya po yung syudad noon na kung walang malilipatan yung mga informal settlers, ay wag mo nang paalisin. Kawawa po yung mga kababayan nating mahirap na wala pong malilipatan. Yun po ang konteksto ng nangyari. We are not justifying violence, but we are highlighting that context is important to have a fair assessment of the incident. Magkakaiba naman po yung nangyari nung 2011 sa mga pangyayaring iniimbestigahan nyo po dito. In fact, not just this incident, in our search for the truth, importante alamin natin ang dahilan at konteksto ng mga pangyayari upang maging patas, objective at makatarungan ang ating pagsusuri. Yun lamang po. Ubus na yung Thank you. oras ko. Last 2 minutes na po. Thank you, Thank you, Senator Mr. Judge. President. 2 minutes lang eh. Aray ko. Ano ito nga, ako kukwento ko na sa inyo. Nakaroon ng ano gun eh, parang flash flood ata, parang pagbaha, oo. Tapos, may mga, marami naman, 31, 34, mga ganun. Ang ina, tapos, kung nabukasan, yung sheriff pumunta, magdedemolish daw. Gago, di ba? Ang ina, magdedemolish ka, wala ka naman relocation. Ulol ka ba? Ulol. Di ba? Walang ganun, mga boss. May programa kasi sila pinaalala nun sa Davao City na kapag nagkaroon ng tawag dito, demolition, dapat meron ka relocation. Oo. Pag mamayari man nila yan o hindi, yung lupa na pinikalan nila, dapat meron kayo relocation. Kasi tao rin yan, mga boss. Yes, tao yan mga yan. May puso yan, may buhay yan, naghahanap. Hindi naman mga masasamang tao yung mga yan eh. Di ba? Tapos akong sheriff, kahit ako, baka mabugbog ko ka nga yan eh. Baka mabugbog ko kayo sheriff. Baka mabugbog ko ka kayo sheriff. Kasi kahapon nakagaha, last lab, tapos papasok ka ng ganyan. Deserve mo yan sheriff. Diba? Tinan mo ngayon. Diba? Yung sheriff, kinukuha nilang witness kung sa prosecution para testify yung ginawa sa kanyang panununtok ni Ma'am Sara. Sabi na mo, subukan mo. Aray ko. Ayaw niya eh, kasi makakapak ulit siya eh. Ulol. Diba? Pero, yung sheriff naman, in fairness sa kanya eh, na-post naman siya, nung last month na tayo, last 3 weeks ago, na kina-call out siya na parang maging witness. Pero ayaw niya kasi, naalala niya yung kamao eh. Ulol. Aray ko. Naalala yung kamao ni Ma'am Sara. Thank you. Pero, yun lang, maganda yung kata sa Davao, maganda kasi informal settler ka man, basta nanirahan ka ng makagalugan at inalayas ka, automatic dapat meron kang relocation sign pag pinapaalis ka. Oo, ganun sa kanila. Sa atin, wala eh. Sa atin, wala. Ako nilayas ka, tapos nanlagay ka, papatayin ka pa eh. Legit. Kaya, wag mong mamasamain yung nangyari yun. Normal yun na talagang, kahit ako kaya ako mayor, bubugbugin ko talaga yun. Ulol. Oo. Alam mo naman, nakakagulo na eh, ha? Kakagalim lang natin sa baha, ha? Tapos, papasok kayo, magwawasak kayo ng bahay. Kawawa naman yung mga tao, diba? Yun lang yung, para sa akin, yung panununtok, normal sa tao yun. Para sa kayo kamay, Aray ko. Ulol. diba? Para sa kayo kamay, kung hindi mo gagamitin, diba? Pero, ano yun ha, pagmamahal yun. Pagmamahal ang ginawa ni Ma'am Sara po. Okay, walang masama, walang mali. May mali yung suntok. Normal yun, tao tayo eh. Hindi ko wala kung suntok, matibag. Diba? Pag nasuntok ka, marirealize mo rin yun. Ulol. Uy, tawin na, mali. Mali ako. Kunyari kayo sa yarit, matibag. Marirealize mo rin. Na mali ka. Pero masakit. Aray ko. Yun lang yung pananaw ko at comment ako rito sa
nangyaring panununtok noon ni Mayor Sara sa sheriff. Sana inugal mo rin sa sarili mo, matibag. Hindi mo kasi naranasan maging mayor eh, no? Pero kung naranasan mo, alam mo yun eh, oo. Hindi na, kung naranasan mo maging mayor, hindi na incident sa'yo eh. Eh, ikaw pa naman, mainit na ulo mo, di ba? Meron ka pa mag-video eh, na yung kaibigan mo eh, pinagpuntaan mo, di ba? Sabi mo, parang, pag pinatay ko na, walang ibigay siya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Di ba? Pag pinatay ko na, walang ibigay siya. Ayun yung sinabi mo sa video na kumalat. Oo. Meron wag na tayo mag-ungkat ng mga baho or lahat naman tayo magbabaho eh. So wag ka na mag-ungkat o wag ka na ano mo yung ang babaw nyo eh. Nababaw talaga kayo. Ako na nagsasabi sa inyo, walang ill-gotten wealth si Ma'am Sara. Lahat sila wala. O sige, kukulit ako na. Kami mga panateros pumunta last year. Ay, nakita taon lang sa Davao. Kasi namatay nga yung kapatid ni Sir Arvin, namatay, diba? Si Sir Bong. Rest in peace po, Sir Bong. Now, buta kami ron. Pare, on the spot yung tinigot namin, ha? Mga boss, maniwala ka sa akin o hindi. On the spot, bumili kami ng tinigot. Siyempre, kami nag-guterte na yun, di ba? Kami lang yung mga vlogger na pinapunta ron. As in panateros lang. Hindi mga angas. Ulol! Kami lang talaga, kami lang in-invite sa lamay. Yes. Then, ayun, ilang araw kami lang, 3-4. Kami na, ubos pera ko eh. Diba? Kami na kung magnanakaw yung mga Duterte, sana nilibre kami aeroplano. Sana nilibre kami ng hotel. Sana nilibre kami lahat. Pero in fairness, nilibre kami magkain. Yun lang. Tarantado! Yun lang talaga, yun lang nilibre sa amin. Tapos, ayun lang, ang purpose talaga namin nun para makapag-vlog. Saka, mapuntahan namin yung ano, yung bridge. Ano mo na kayong bridge ko na? Yung bulugan ng China. Ayun yung purpose na namin. Malaki kung anong meron sa Davao. Yun lang. Tapos nakagastos kami. Aray ko! Yun lang. Tapos ako may pinakamakulit. Oo. Siyempre, mayor yun, sinapaste. Sinakumkulong. Kala namin lumika kami mamahahe. Pawe. Oo. Kala namin may ano mo yun, normal na hali yun, di ba? Nakakapunta sa mga malalaking tao eh. May pagbaon. Aray ko! Yun na, wala. Aray ko! Wala. Meron. Ginagan sa amin. Pomelo. Aray ko! Pomelo. Yes. Kami na mag-ano pa kami, mag-o-open na kami. Yung sa pagkain namin sa aeroplano, kami ang bigat ng pomelo eh. Oo. Pero pinakain kami ng durian. Pinakain kami ng durian. Lahat ng pagkain ng babaw nyo, nakain naman namin. May nakain kami. Inasikaso kami, nilibre kami. Pagkain lang. Pero kamasahe, wala. Aray ko! Pero okay lang, kasi ang purpose namin, mamit sila na personal, makausap, makasama. Yan lang yung sa amin. Kami lang yung sasabihin yung kurap kami na nyo. Kung makita nyo lang, kung makita nyo lang sa akin ni Master. Walang bullet proof. Aray ko! Walang bullet proof sa akin ni Mayor Master yun. Mga ulit kayo. Oo. Nung nag-tweet namin kami sa bahay nila, wala ako nakitang bodyguard. Oo. Kami nakarili lang niya. Oo. Pumunta kami sa kanila. Diba? Nag-inuman kami. Nilahim ko si Mayor, kinabukasan, hindi nakapasok eh. Ay na, ang kaya na pinag-uusapan namin ni Mayor Master nun eh. Napunta na kami sa flat earth. Kasi ayaw ni Mayor Master na kung nag-uusapan yung politika. Oo. Kaya ang ginawa ko, hindi ko kayo usapan. Kung nilasok ko yung parang may alam ko masagot na ganyan, diba? Ako ko, Mayor, ano mo ba yung flat earth? Sabi niya, oo. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Medyo naniniwala ako ng konti naman. Pero, mahilig si Mayor kasi sa mga ancient history, gano'n, mga alien. Makulit kasama si Mayor, makalak kasama si Mayor kasi. Yun lang. Sana, ma-realize pa ng mga kupal na mga kakamkwet na loyalista Gunggong! na
ang mga Duterte may pagmamahal sa kanilang mga constituents. Yes, totoo yan. Walang halong eme-eme. Kaya ako, pag inaaksahan nila yung mga Duterte, nasasaktan talaga ako. At takot na nakasayaw ko eh, oo. Ang linis ng Davao, punta kayo sa Davao City. Promise. Promise. Ang ina. Ang linis mga boss. Tapos walang kupal. Hindi ko alam ba't yung mga balik-balik na eh, may mga nakukuha ng droga. Kami na nagbulo kami, kaya pa eh. Kami na mga gumagawa ng kwento. Aray ko. Kami na kahit siraan yung Davao City, walang maniniwala. Ulol. Kami mismo, ilang araw kami, 4 na araw kami, nakalalakad kami sa gabi. Naghahanap kami ng mag-hold sa amin. Tarantado. Walang nag-hold sa amin. Wala. As in, tapos samahin kami ng grab na taxi. Tangina, uy, may camera sa loob. Ulol. May camera sa loob ng grab. Oo, tapos, siyempre, ang binayag namin ko, Gcash. Kasi nakailang grab kami. Nagbayad kami ng cash. Yung nagbayad kami ng cash. May sukli kami parang 40. O kaya, parang 40 yun eh. Kami na, boy. Sabi namin, wag na. Kami na, boy. Promise. Ulol. Yung mga grab driver doon, kami na mas mayamak na sa amin. Aray ko. Ayaw na mamagap ng tip. Tarantado. Legit, ayaw nila na mamagap ng tip. Oo. Pero kung pagpililit mo sa kanila na, sige, okay lang, pag ganun. Ulol. Pero pag ano, yung sila mismo mamihingi ng sukli, ay, ayaw nila nun. Tarantado. Kaya, doon ko na-realize na ako na. Kontento, mga nakagabaw, kontento sa buhay. Hindi sila kahaman sa pera. Legit. Pumunta kayo nun, sumakay kayo ng grab, para maniwala kayo sa akin. Tapos yung mga naniniganin nyo doon, nasa isang ano lang sila. Open. Walang bubong. Oo. Kami na kahit nalit yung araw, may naniniganin na kami. Pero pag lumakpas ka nun, huli ka. Tarantado. Ano sa kanila? Pag lumakpas ka sa guhit, huli, kami na mamunta ka 1 time. So yun lang, maraming salamat sa inyo. Laban lang mga boss, huwag kayong papatalo. Kung basta nasa tama, sama-sama tayo. Okay, maraming salamat mga boss. Huwag kalimutan mag-subscribe. Alright, thank you so much.